Magandang umaga. Ako nga po pala si Mon Calvin Liu, ang Clinical Audiologist ng Makati Medical Center. At ngayon po, nandito tayo sa ENT Center ng Makati Medical Center. Pag-usapan po natin ang ating test for today na tinatawag nating video nystagmography. Para saan nga ba ito? Ano ang mga nararamdaman ng pasyente? So, samahan po natin ang ating mga staff ngayon at panoorin natin kung paano ito ginagawa. Okay, let's go! Okay, so ngayon po, nandito na po tayo sa ating VNG room or Video Nystagmography room. So, ano nga ba ang VNG? So, ito pong test na to ang tumutulong sa ating malaman kung saan ba nanggagaling ang hilo. So, ginagawa po natin ito sa pagsusuot ng goggles sa pasyente. At ang isa sa mga unang importanteng kailangan natin gawin ay ang history taking or ang interview. Dito sa interview, dito po natin makikita or dito natin malalaman ng mga impormasyon patungkol sa nararamdamang hilo ng pasyente. Tulad na lamang ng gaano kadalas yung hilo, ano yung pakiramdam ng kanyang hilo, siya ba yung umiikot o yung kapaligiran ba yung umiikot, at ano rin ba yung kanyang nararamdaman pang iba. May kirot ba sa kanyang iba pang parte ng katawan na maaari nagko-contribute sa hilo? Or may mga iba pa ba siyang sakit na nararamdaman na maaaring mahalaga rin na impormasyon para matukoy ng ating mga espesyalista yung sanhi ng kanyang hilo. So, bago po tayo magsimula sa ating VNG test, mahalaga po na maisuot natin yung goggles na gagamitin natin sa pag-test sa pasyente. So, ngayon po, nakasuot naman na siya. Ang goggles po natin, makikita nyo, ito po ang ating mga knobs sa gilid. Okay, that adjusts the position of the camera para mas makita ng reader natin yung mata ng pasyente. Also, na-adjust din po natin dito yung clarity ng ating camera para mas malinaw nating makita yung galaw ng mata niya. Dito sa test na to, mahalagang madilim yung kwarto dahil may pinanonood yung pasyente ng mga dots or mga moving targets. Okay, but before that, kailangan muna natin gawin yung calibration. So may mga pagkakataon din during the testing na kailangan nating coveran or lagyan ng takip yung ating goggles. Like this one. Okay, ma'am. So, start po tayo sa calibration. So, sa procedure pong ito, may makikita ka pong green dot sa center. So, all you have to do is to follow the green dot. So, mata lamang po yung gagalaw, hindi kasama yung ulo. Ang gagawin lang po natin is ididilat po ng wide yung mata nyo. So, papakita ko po sa inyo, ma'am. Start na po tayo. Mahalaga po yung calibration para malaman natin na yung paggalaw ng mata ng pasyente ay naaayon sa ating standard. Para makita natin yung mga susunod na babasahin kung paano pumipitik yung mata ng pasyente. Okay, ma'am. So, next step is the spontaneous nystagmus, ma'am. Tatakpan ko po yung goggles. Wala po kayong makikita. Tingin lang po ng diretso sa center. Maya-maya po may lalabas pong ilaw. So, focus lang po kayo doon ng tingin. Tapos, iwasan lang pong kumurap ng sunod-sunod. Okay? Pwedeng kumurap. Mabilisan lang po. Then, wag totally pikit. Okay? Takpan ko na. Celtic nail proctherix. Okay, steady lang po ng tingin, ma'am. Okay, steady lang po. Sweaty. Po sa ilaw, then steady lang po ng tingin pa. Dito sa test na to, tinitingnan natin yung galaw ng mata ng pasyente kung meron man habang walang nakikita na moving targets or fixed target. So, tinitingnan natin dito kung normal lang ba yung position ng mata kapag walang tinitingnan. Or gumagalaw ba siya o pumipitik ba siya kahit walang tinitingnan. Okay, so yung susunod naman po na test natin after ng test for spontaneous nystagmus is what we call the oculomotor tests. Dito sa test na to, titingnan naman natin yung paggalaw ng mata ng pasyente kapag may sinusundang mga targets. Okay, so yung natunghayan po nating tests like the gaze test, the smooth pursuit, the random saccades, and yung ating optokinetic test or the oculomotor tests ay ginagawa natin para makita kung yung mata ay nakakasunod sa mga targets kapag sinusundan ito. Okay? So, at ang sinusubukan nating malaman dito sa mga test na to ay yung mga moving targets ba ay nasusundan very smoothly ng ating mga mata without any delay. Para malaman natin
kung meron bang mga brain-related causes ng pagkahilo. Susunod naman na gagawin po natin, yung tinatawag nating positional testing. Dito naman po sa test na to ay ibabaling naman natin yung posisyon ng ulo ng pasyente sa iba't ibang direksyon para malaman natin kung nagkukos ba ito or nagdudulot ba ito ng pagkahilo. Tapos kanyari, tapos na, sa left naman, sa right naman, left. Left naman. Okay, ma'am, turn ko po ulit yung head niya papunta sa left. Okay, so kasalukuyan na po natin ginagawa yung tinatawag nating caloric testing. So dito sa test na to, gusto nating malaman kung balanse ba yung response ng tenga niya sa pagpapalit-palit ng temperatura. So nakikita natin ngayon dito ay nag-i-introduce na tayo ng warm air or maligamgam na hangin papunta sa loob ng tenga ng pasyente. Doon natin malalaman kung yung pitik ba ng mata niya ay balanse lang din for both the left and the right. Ayan, so natapos na nga po yung tinatawag nating VNG test or video nystagmography test. Para sa resulta, binibigyan natin ng about 1 to 2 days para ma-release natin yung resulta ng ating mga test. Kaya kung may nararamdaman kayong pagkahilo, kada bumabaling kayo sa isang direksyon or kapag bigla kayong tumatayo, huwag kayong mag-atubiling humingi ng pagkonsulta sa ating mga doctors. Dito sa Makati Medical Center, a hospital with a stronger heart.